Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang manggulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000 bukod sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa pagkagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumababa ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ni Daniel ay katangi-tangi sa mga aklat ng mga propeta. Maraming nakalagay dito ay mga pangitain tungkol sa mga bagay na darating. Ang narinig natin ngayon ay tungkol sa pangitain ng isa na maluwalhating nakaupo sa isang trono. Puno siya ng kadakilaan. Ang kasuutan niya ay dakila at nagniningning ang kanyang mukha. Siya ay pinalilibutan ng milyong-milyong mga tao na sumasamba sa kanya. Siya ang naghahatol sa lahat. Ang mga aklat kung saan nakasulat ang mga ginagawa ng mga tao ay nasa harap niya. Lumapit sa kanya ang isang taong nakasakay sa ulap. Siya rin ay magiting at maningning. Binigyan siya ng lahat ng kapangyarihan sa lupa at sa langit. Paglilingkuran siya ng lahat ng tao, ng lahat ng lahi, ng lahat ng wika. Ang pamamahala ng kanyang kaharian ay hindi magtatapos, pero tatapusin niya ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Ang pangitaing ito ay tungkol sa katapusan ng panahon. Ang dakilang Diyos na nakaupo sa trono na sinasamba ng lahat ay magbibigay ng kapangyarihan sa kanyang nilalang na maghari sa lahat. Ito ay ang Kristo. Ipapailalim niya ang lahat ng nasa lupa at nasa langit. Siya ang magtatagumpay sa lahat at pagkatapos nito ay dadalhin ang lahat sa paanan ng kanyang Ama. Ito ang inaasahan natin mangyari. Kaya huwag tayong mabahala ngayon kung nakababalita tayo ng lakas ng kasamaan at ng kamatayan. Ang lahat ng ito ay mapapasailalim ng dakilang hari. He is the Lord of history. Ang lahat ay lilipas. Magwawagi si Jesus. Ngayon ay kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus. Pinasilip tayo sa kaluwalhatian at kadakilaan ni Jesus. Si Jesus na akala natin ay simpleng tao lang,
na akala natin ay mahina, sa bandang huli, dahil sa siya ay nahuli, pinasakitan at papatayin, sa totoo lang, siya ay dakila na magwawagi sa lahat. Kaya pinasilip ang mga alagad ng kadakilaan at kaluwalhatian ni Jesus doon sa bundok. Tulungan mo kami, Panginoon, na palaging makinig sa iyo, kahit na parang talunan ka o ang gawain mo ay hindi natutupad. Manalig sana kami palagi sa dakilang kapangyarihan mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.